Tayo po lahat ay tumayo na po mga minamahal sapagkat tayo pinarako na po sa paginig ng banal Ebanghelyo ng Kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ito po idadali ng ating po beloved ordained preacher, Fred Diaz po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! God bless you, beloved preacher, beloved Brother Albert. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Palapin Jesus. Si matamis, banal, presensya. Salamat sa paglangis ko sa mga pag-awitan, sa mga patotoo. Sa mga awitin na Those Choir, Children's Choir, Youth Choir, dito sa lahat sa awitin ng Jesus, Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga nagmatatapat, sa alang salita, kung magpala sa ganakil ako magawa, umasa lamang ako sa inyo, sa nang dalangin namin ginagalang, mahal na pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind all of Satan in the name of Jesus. Cast out in the midst right now. In the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Una sa lahat, nais ko po iparating ang paabot, pinamataas, pupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, Hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. I'd like to give double honor. Kasama, we're blessed. Nakasama pa namin kayo. And beloved in-laws, ating beloved Minister Paul, sa Daddy, sa Mami, sa mga kasama, magandang hapon. Pinagpala po kami, nakasama po natin ang mga kamag-anak o apo natin, mga pastors. Sa inyo lahat, pinamahal, magandang hapon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kindly read Hebrews chapter 12, verse 14. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo po 12, versikulo po ay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakita sa Panginoon. Amen. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. The first revelation of God of Himself in the Bible, hindi na sinabi na I am the Almighty God, I am powerful God. Hindi yan ang unang pagpapakilala ng Diyos sa Biblia sa kanyang sarili. The first revelation of God Himself is, sinabi niya, I am a holy God. Palakpakan natin, malapin. Ako ay banal na Diyos. Amen? Praise the Lord. Yan ang unang sinabi niya sa kanyang papakilala sa mga Israelites. The chosen people of God. Yan ang kanyang unang pinahayag. I am a holy God. Banal na Diyos. Pag mga Israelita noong araw, hindi sila namuhay na may kabanalan. They are defeated from their enemies. Hallelujah. Ganon na ganon sa panahon natin ngayon. Tanda natin, ang mundong ginagalawan natin ay napakarumi. Corrupt, napakamakasalanan. Because the world is under the influence of Satan. We know Satan who is, he is the fallen angel, the unclean spirit. Kaya matatalo mo lamang ang kasalanan, matatalo mo lamang ang pwersa ng kadiliman if you are walking in the holiness of God, if you are holy before the eyes of God. Diba? So praise the Lord.
Kaya sabi, binasa natin, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Walang kabanalan, walang makakita sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. The good news is, in the Bible, the Christians are called saints. Amen? Sa Biblia, ang mga Kristiyano tinawag po ng mga banal. Saints. Mga banal. Kaya nga ang ginagawa ng kaaway ay gusto na ibalik tayo sa dati nating buhay. Sa buhay na marumi. Dahil pag nagkakasala ka, you cannot stand anymore. Kalalapalataya! Diba sa praise the Lord? Hindi ka pwede lumaban if you are not walking according to the will of God. Pinakita yan ng ating mahal na pastor. Kaya mahal na pastor, he fasted 40 days and 40 nights, 90 days for so many times. Hindi mo pwede palayasin mga demonyo na hindi sumasayo ang banal na Diyos. Amen? Ang sabi ng mga Pinoon, kina Joshua, nung sila'y lumusob doon sa mga kaaway, huwag nyo nang ituloy because God is not with you. Hindi nyo kasama ang Diyos. Why? Because you transgress the commandments of God. Pag nilabag mo ang kalooban ng Diyos, you cannot stand against the enemy. Pero kung inamabuhay ka na matuwid, minamahal, walang demonyo kaya magtagumpay laban sa iyo because Jesus is with you. If God be with you, who can be against you? Kung Diyos kasama mo, sino ang laban sa iyo? Palakpakan natin, malapin. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. The battle is not ours, but the Lord's. Ang digmaan sa mundo, hindi atin, sa Diyos at sa demonyo. Pero ikaw, instrumento ka, mamuhay ka na matuwid at banal para matatalo mong demonyo, para magmamana ka na buhay na wala ka. That is the principle of the Word of God. Wala sa pagagalingan ng pangangaral dito sa katotohanan. For the kingdom of God is not in word, but in power. Dami nangangaral sa social media. Gagaling magsalita. Pero dinadaya ang mga tao. Pero dito sa katotohanan, may pinadala ang Diyos na tunay na mga ngaral. Hindi salita, kapangyarihan, ang mga tragkadik na babata. Amen? Isa sa mga mabigat na dahilan why we are called, because God is looking for a true worshiper. Palakpakan natin, mga Panginoon. Tunay na mananamba, inahanap ng Diyos. He's looking for a true worshiper. Tunay na mananamba, sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Hindi divided ang puso, buo ang puso, napupuri sa Diyos na buhay. We know for a fact that we are in the end times. Nandito na tayo sa huling panahon. Anong sabi naman ng sulatan? Galit na galit ang demonyo sa huling panahon. Pero alam niya na kayang panahon ay maikli na lang. So, lahat gagawin niya to destroy the lives of the people of the world, to destroy the faith of the Christians. Lahat gagawin niya
para wasakin ka. Pero, pag alam mo ang salita ng Diyos, pinangaral ng totoong mensahero at mga pastor, at alam mo yan, anong sandata mo? Pananampalataya, kabanalan, katuwiran. Hindi ka matatalo. We will be triumphant in the end time. Hallelujah! Magkibitagumpay tayo. Kahit anong pagsubok, kahit anong pagigipit ng mga demonyo, tagumpay ang tunay na iglesia ng ating malapit. Do not be afraid. Huwag na huwag ka matatakot. Because fear is not of God. Fear is of the enemy. Yung takot, hindi po yan galing sa Diyos. Sa Biblia, ang takot ay galing sa kaaway ng Diyos. That is the spirit. Kibasa. First Timothy or 2 Timothy chapter 1 verse 7. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Huwag ka matakot kahit sinong demonyo yan. Sinabi ng man of God at mga pastor, kahit ilang milyon lulusob sa iglesia, they will be defeated in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hinamon natin mga pastor ng araw, kasi may bantog daw. Lulusob daw mga alien. Yung alien, lulusob daw. Sikat na sikat sa social media yung mga alien, yung mga UFO. Sabi ng mga ibang tao, yan daw yung mga nakatira sa ibang planeta. These are people who live in another planet. Pero deception yan. Yung mga alien na yan, mga demonyo yan. Sabi naman ng pastor, mga demonyo yan. Kunwari alien. Mapatay ng tao yan, mga yan. May mga power sila. Pero sabi ng pastor, pag lumusob sila, sabi ng pastor ng araw, sabi nyo sa akin, sa balita, kung mayroon nakakaalam na may lulusob, sabi ng pastor, tell me. Lahat ng mga presidente sa buong mundo, sabi ng pastor, sabi nyo sa akin, kung may lulusob, sabi naman ng pastor, sabi mo sa akin, lahat sila matatalo in the name of Jesus. Hallelujah, pastor! Hindi tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng katakutan. Espiritu. Sabi sa English, God has not given us the spirit of fear. So yung fear, that is a spirit. Ang takot po ay espiritu. Anong espiritu yan? Yung takot? Masamang espiritu. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Diba, magugulat ka. Matulog ka, pagising mo, punong-puno ka ng takot. Why? While you are sleeping, pumapasok sa mind na mga tao ang takot habang natutulog. Kaya, sana minsan pagising, bigla ka nagkakaroon ng takot. Pero pag sumasamba ka na, nagpupuri ka na, lumalayas yung takot. Hindi tayo binigyan ng Diyos sa espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan. Kapangyarihan ang binigay sa iyo. Amen? Pag-ibig. Pag-ibig. Dapat may pag-ibig tayo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Because God is love. God is love. May iba, pag-ibig ang Diyos eh. Kahit may asawa na, umibig pa sa ibang tao. Mali yun. Mali na pang-unawa ng pag-ibig. Di ba? Sabi mo, pag-ibig ang Diyos. Kahit na may asawa, pinapatulan mo. Pag-ibig daw. Daya na pag-ibig yan. Pag-ibig, ibig sabihin,
bunga ng Espiritu Santo. Mayroon kang love sa Diyos at sa kapwa. Pag-ibig na banal na pag-ibig, hindi makalaman. Dalisay na pag-ibig. Amen? Sinabi niya, Espiritu ng kapangyarihan. You have the spirit of power. Huwag ka matakot. Wala kang dapat katakutan. Minamahal, palapakan natin, mahal na Panginoon. Nothing to fear about. Just to mention the name of Jesus. Pag nandito ka sa katotohanan, pag sigaw mo lang, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Mga demonyo, they will be frozen. Hallelujah, praise the Lord. Amen? Ba, gustong tagain ng mga kasama ng mga pastor doon sa Holo, Sulu, ng mga Busayak, gusto tagain ng kanilang espada. Gustong saktan, gustong tangalan ng leeg. Olo. Nakita man na pastor, lumalapit yung mga Busayak, tatagain yung mga prayer warrior. Isang sabi ng taas ng kamay ng pastor, in Jesus' name, be frozen! Hindi nakagalaw yung mga Busayak. That is the spirit of fear. Yan ang binigay sa mga tunay na anak ng Diyos dito sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Mayroong virus, tinatakot ka. Magpuri ka. Rebukin mo sa banal na Jesus. Wala yan. Lalayas yan, mga virus na yan. Amen? Kapangyarihan, the spirit of power and love and a sound mind. Kahusayan, sound mind. Hindi ka nararatel sa mga masamang balita. Hindi ka natitinag sa mga bad news na nangyayari. Because you know that you have a God. You have Jesus Christ. Jesus is greater than Satan. Jesus is the Almighty God. Jesus is Savior. Jesus is salvation. Jesus is healing. Yan, espiritu na kapangyarihan, pag-ibig at kahusayan ang binigay sa anak ng Diyos. Kaya anak ng Diyos, hindi tayo pwede magpabaya. Tinawag ka para maglingkod at sumunod sa kanyang kalooban araw-araw. Palakpakan natin, malapit, araw-araw. Lumayo ka sa masama. Lumayo ka sa kasalanan. Yan ang sinasabi ng mahal na Panginoon sa kanyang salita. Humiwalay kayo. You are a chosen generation. Chosen generation. Pinili ka. You are sanctified. Hindi ka taga-mundo. You are separated from the world. Hiniwalay ka. Humiwalay ka sa kasalanan. Anak ka ng Diyos. Ano nangyari sa mga worldly Christians sa ibang bansa? Pinagpupugutan ng ulo ng mga kampo ng mga demonyo. Pinaguhuli. Mga Christians, ha? Kita nyo sa mga balita? Before, kumakalat sa social media, pray for the Christians sa ganitong lugar. Pinupugutan ng mga ISIS. Kristiyano ka. Natatalo ka ng demonyo. Isa lang ibig sabihin yan. You are not living according to the holiness of God. Pero mamuhay ka ayon sa kabanalan ng Diyos. Mali ng Biblia.
laging pinaparal ang ating mga pastor, walang sandatang ginawa ng kamay ng tao magtagumpay laban sa iyo. Yan ang mana ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Isaiah 54:7-10. No weapon that is formed against you shall prosper. This is the heritage of the servants of the Lord. Pakibasa. Isaiah chapter 54 verse 17. Dito po sa aklat ng Propeta Isaiah, kapitulo po ay 54, versikulo po 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo, sa katulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. This is the heritage of the servants of the Lord. Ito yung mana. Pag mana, pag-usapan, iba nagpapatayan. May napatiran tayo. Hati-hati sila ng lupa na kanilang mana. Nag-away-away ang mga magkakapatid, iba nagpatayan, kapatid sa kapatid. Nagdemandahan, nagpatayan dahil sa mana na kayamanan, sa mana sa lupa. Pero ang Biblia, anong mana natin? What is our inheritance? Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakinabangan. Yan ang mana mo. At bawat dila na gagalaw laban sa iyo, sa katulan ay iyong hatulan. Walang dila na pwedeng gumalaw sa iyo. Pag sinabi ng mga antichrist, mga demonyo, pag sinabi, mapapahamak kayo sa aming bioweapon, sa aming mga virus, yung sinabi nila, yan ang mayayari sa kanila. Palakpakan natin, malapeno. Hallelujah! That is very clear in the Word of God. Every tongue that shall rise against you in judgment, you shall condemn. Bawat dila na magsabi sa iyo ng masama, yung sinabi niya, yun ang mayayari sa kanya. Yan ang mana, isa sa mga mana ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin, malapeno. Hallelujah! Wala ka mang mana na material dito sa mundo, it's okay. Wala ka mang manang kayamanan, it's okay. Yung mana mo, higit pa sa mga bagay sa mundo na ito. Hallelujah. Yung mana mo higit pa sa mga kayamanan dito sa mundo. Kaya anak ng Diyos, rejoice, huwag ka malungkot. Palakpakan natin, malapeno. Amen? Malungkot ka pag hindi mo masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Diyan ka malungkot. Pero pag sinusunod mo, ang Diyos magbibigay sa iyo ng kagalakan, kapayapaan. Amen? Matutulog ka na mahimbing. Kahit na puro masamang balita, you can sleep. Sabi ng pastor, you can sleep like a baby. Why? Because Jesus is in you. Jesus the Prince of Peace. Jesus is salvation. Walang almas na ginawa laban sa iyo, pakikinabangan. Kahit magkagulo ang buong mundo, minamahal, kahit sumabog ang mga bulkan, kahit magira, sabi sa mga balita, nagbabanta raw ang gera. Kahit magira pa, habang naggagawain tayo, minamahal, kahit magira, walang sasabog, walang tatalab na sandata sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. That is one of the heritage of the servants of the Lord. Dapat maintindihan natin. Dapat maintindihan natin ang benepisyo ng kamatayan
ng ating mahal na Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat maintindihan natin. We have to understand the benefits of the cross of Calvary. You have to understand. Anak ng Diyos, dapat maintindihan mo yan. Dahil mayroon tayong kalaban, demonyo hindi nakikita. Nag-udyok sa ating puso, sa ating isipan, para magkaroon ka ng pag-alinlangan. Dapat maintindihan mo na dahil sa kamatayan ng mahal na Panginoon, tinalo niya lahat ng kaaway. Amen? He defeated all our enemies. During the Old Testament, ang kaaway ng mga anak ng Diyos, tao sa tao. But in our time, hindi na po tao ang kalaban natin. Ang kaaway natin, mga masamang espiritu. Amen? Amen, so praise the Lord. Masamang espiritu, udyok sa'yo. Sabi ng masamang espiritu, sige, maglasing ka. Kristiyano ka, maglalasing ka. Yan, udyok yung udyok ng demonyo yan. Sige, magsugal ka. Sige, mamuhay ka sa sanlibutan. Sige, mag-drugs ka, magdroga ka. Gawa ng demonyo yan. Pag Kristiyano ka na, gusto sirain ang buhay mo, lumaban ka! Hallelujah! Presto! Kailan marunong kang tumanggi. Pag hindi ka marunong tumanggi, pakatalunin ka ng demonyo. Sa Biblia. Ang trabaho ng demonyo, ang mga tao ay gagawing masama. Gagawin kang sugarol. Diba? Gagawin kang babaero. Sinasabi naman natin, mga pastor natin palagi. Kaya mga pastor laging nagpa-fasting and prayer. Why? Para yung mga tao, mga demonyo na umanipin sa tao, nalaya sila at magmamana na buhay na wala hanggan. Grabing pag-ibig ang pinakita ng ating mga pastor sa mga tao. Ikaw, pupunta ka doon sa mga abusayap, sa mga rebelde, pupunta ka. Isa lang ibig sabihin yan. Pag pupunta ka doon, pag hindi ka inutusan ng Diyos, pag hindi ka puspos ng kapangyarihan ng Diyos, isa lang ibig sabihin yan, you are committing a suicide. Papakamatay ka. Pero bakit pumunta mga pastor? Dahil sa pag-ibig sa kaluluwa ng mga tao. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. And we are one. You are one of the results of the fasting and prayer ng ating mga pastor. Dati-rati, masama mga tao tayo. Marami tayong masama ugali. Marami tayong bisyo. Pero nakadalo tayo dito, nakaritin ng gospel, pinangaral ng pastor, nagbago tayo. Pinagaling ang ating mga sakit. Yung mga baguhan nandito, bautismo kayo mamaya. Pag-ahon ninyo, bago na kayong nilalang. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dahil pag namatay ka, hindi ka nagbago, makasalanan ka, namatay ka, tuloy ka na sa impyerno. Pero ngayon, magbago ka, magsisi ka, pag namatay ka, tuloy ka na sa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sa banal na kasulatan. Minamahal. Kailangan ang tao magbago. Sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Tinakda sa taong mamatay, pagkatapos ay hahatulan. Pag namatay ka na adik ka, pag namatay ka na lasinggo ka, namatay ka na nangangalunya ka, diretso ka na sa impyerno. Hindi ako may sabi, masakit pakinggan, but that is written in the Word of God. Kaya dapat talaga, mamuhay ka ng banal. Lumayo ka sa kasalanan.
The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Romans chapter 6, verse 23. Kindly read. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kapitulo po 6, versikulo po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. The wages of sin is death. Kahit bilyonaryo ka pa, kahit sino ka pa, pag makasalanan ka, pag namatay ka, kamatayan ng bayad. Pero kahit makasalanan ka, pag nandito ka, naniwala ka sa Ebanghelyo, buhay na walang hanggan ang iyong tatanggapin. I don't drop any name. Noong araw, doon tayo sa Luneta, Cruzada. Habang tumutugtog instrumentalist, hindi ko na bagitin ang pangalan noong araw. Matagal na, baka di nyo kilala yung ating instrumentalist noong araw. Hindi ko na bagitin ang pangalan. Habang siya'y tumutugtog, para sang naupos na apoy, sabi niya. Lumulubog siya. Bumabagsak siya habang tumutugtog, lumulubog. Nakita natin mga pastor. Grabe ating mga pastor. Napakalakas ng Espiritu ng Diyos. Lakas ng discerning. Kita niya, bakit parang may masamang nangyayari sa isang instrumentalist. Pinuntahan, nilihans. Nag-testify yung instrumentalist, sabi niya, habang siya tumutugtog, kinakain na siya ng apoy sa impyerno. Hinuhugot siya ng apoy. Alam mo bakit? Sabi niya, kasi may siya, dati siyang drug addict. Nung na-save, binago, naging instrumentalist. Katagalan ng panahon, bumalik yung kahinaan, nag-take sa uli ng drugs. Kaya habang siya tumutugtog, kinukuha siya ng apoy sa impyerno, sabi niya. Pero nung nilihas ng pastor, bigla siyang binitawan ng mga demonyo. Ang demonyo wala magagawa sa'yo. Pero pag bumalik ka sa kasalanan, kaya kanyang gapiin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, anak ng Diyos, labanan mo ang kasalanan. Iyan ang sisira sa pamilya mo. Iyan ang sisira sa buhay mo. Iyan ang sisira ng relasyon mo sa Diyos na buhay. Sabi niya, naakit siya ng kanyang barkada, nagdodroga sila. Hindi man alam ng pastor. Dahil alam ng pastor, binago na siya. Pero tumutugtog siya. Hindi siya nagsisisi. Ano nangyari? Hinugot siya sa impyerno. Tama? Warning sa lahat. Ordinary Christian, member, mga awit, kahit sino ka. Siguraduhin mo na pag gumanap ka ng duty mo, pinagsisihan mo lahat ang iyong mga ginagawang kasalanan. Dahil ito'y napakabanal na gawain ng Diyos. This is a holy church of God. Amen? Pag panahon ng pagpupuri, pag-awit, panahon ng pangangaral, dapat tigil lahat. Wala na nagkikintuhan, wala na naglalakad, wala na kumakain. Dito tayo, sama-sama sa pagsamba sa Diyos na buhay. Di nyo alam ang binuwis ng mga Panginoon para maligtas tayo? Dugo. Dugo. Ang kanyang ibinuwis doon sa krus. Sasayangin mo lang. Anong binuwis ng ating mga pastor? Beloved Mama dear, para kayo nakarating dito. Tinawag sila ng mga Panginoon. Anong binuwis? Buhay. They sacrificed their lives to follow the Lord. Para mga pinili ay sama-sama
magpupuri, maglilingkod. Pero maraming iba, hindi nagpahalaga. Pinagbibigyan natin ang ating mga kahinaan. Kristiyano ka na? Dapat, you are separated from the system of this world. Hiwalay ka sa gawa ng mundo. Humiwalay ka, lumayo ka. Mapapahama ka, lumayo ka para magmamana ka na buhay na wala ka. These are written in the Word of God. Why most of the Israelites didn't make it to the promised land? Maraming hindi nakarating sa lupang pangako, mga pinili ng Diyos. Marami hindi karating. Anong dahilan? Hindi nila pinalagahan ang pagsunod sa kalooban ng ating Malapenon. Malinaw sa masulatan. Ilang milyon hindi nakarating. 2 lang ang nakarating. Yung umalis sa Egypt patungo sa lupang pangako, more or less 3 milyon na Israelites. Ilan na nakarating? 2 lang. Anong dahilan? Hindi naniwala sa salita ng Diyos. Hindi pinalagahan ang salita ng Diyos. Kaya ikaw, tayo, na nandito na sa katotohanan, palagahan mo ang nasumpungan mo. Hawakan mo ang nasumpungan mo. Ingatan mo yan. Because sabi ng Biblia, the devil is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Naghanap siya naman sila. Naghanap ang demonyo ng kanyang sisilain. Huwag mo pagbigyan ang iyong laman. Huwag. Ang gusto ng laman, maging makasanlibutan. Gusto ng laman, kasalanan, bisyo, tukso. Babae ka, tutuksong ka ng lalaki. Lalaki ka, tutuksing ka ng babae. Sabi ni Pablo, kung hindi mo kayang laman mo, mabuti pa, mag-asawa ka na lang. Palakpakan natin, Malapenon. Amen? It is better to marry than to burn. Sana makita natin yung talata na yan. Sabi ni Pablo, mabuti pa raw yung mag-asawa kisa masunog. Anong klaseng sunog? It is better to marry than to burn. Mamaya, basahin natin yun. Ipagpalit mo ang kaligayahan mo sa Espiritu Santo dahil lamang sa mga gawa ng laman. Mababaw na kaligayahan. Mababaw. Hindi bawal mag-asawa sa Biblia. Bawal yung gumawa ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen? Bago yan, basahin muna natin Matthew chapter 7, verse 13. Dito po sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 7. Ang talata po ay... Matthew 7:13. O dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Diba mo? Ano ba? Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, Matthew 7:13. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. Nangyayari kahit sa huling panahon, nangyayari. Maraming magsipasok, maraming sumusunod sa mga kapahamakan. Malinaw ang Biblia. Maraming sumusunod sa huling panahon. Sa mga
gawa ng mga kadiliman. Dahil malaya ka. Pag tinanggap mo yung gusto nila, malaya ka. Kaysa ka magpunta. Maraming pumapasok. Sa makipot na daan, kaunti lang pumapasok. Bakit? Mas gusto ng tao yung pansamantalang kaligayahan. Pero pinagpala tayo dito sa tunay na gawain ng Diyos. Kaunti man tayo in comparison sa mga tao sa mundo. Pero ikaw ang tunay na pinagpala ng ating malapit. Amen? Marami tayong kahirapan dito. Marami tayong sakripisyo. Amen ba? Minamahal? Marami pagsubok dito. Pero, ang dulo, buhay na walang hanggan. Anin mo ang kaligayahan. Anin mo lahat ng bagay. Gusto mo. Magagawa mo lahat. Pero mapapama ka. Yan ay kamangmangan. Di ba? Na may pagsubok. Basta kaligtasan at buhay na walang hanggan. And the church of God never judges anybody. Ang Malapinon kahit kailan hindi umahatol na kanino man. Kahit sa iglesia ng Malapinon, lagi pinabara mga pastor, dito nagtutuwid lamang ang ating beloved parents and the Lord. And they never condemn anybody. Nagwawarning lang sila. Pag may ginagawa kang kasalanan, sinasabi nila, kapatid, pagsisihan mo na yan. But they never condemn. Dahil at ang tao, habang nabubuhay ka, may pag-asa ka pa. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Habang nabubuhay ang tao o Kristiyano, may pag-asa ka. Kaya, we are not permitted to judge anybody. Kung mayroong ginagawa ang kapatid natin, nagpaalala lang tayo. Dahil yun ang ating mandato. Yun ang ating tungkulin. Kung mahal mo ang kapwa mo, sabihin mo ang katotohanan para siya ay maging matuwid at banal at magmana na buhay na wala hanggan. Ganyan dito. Kaya nga mga pastor natin, nakinig mga totoo, labis na kinilugdaan ng Diyos. Bakit, mga pastor? Pag nangaral at pag nagsalita, wala sang pinipili. Kahit sino ka, pag mali ka, sasabihin sa iyo dahil mahal ka kasi ng Diyos. Yun ang sabi ng pastor. Kaya sinasabi ng mga pastor dahil mahal sila ng Diyos. Mahal tayo. Ganyan dito sa tunay na gawain ng Diyos. We never condemn, but we warn everyone. Pag lumilihis ka, pinalalahanan ka, para bumalik ka, magsisihan mo lahat. Ha? Para pagbalik ng Malapinon, kasama ka sa rapture. Kaya magsipasok sa makipot na pintuan. Anong makipot na pintuan? Ito na yun. Yung pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito po yung makipot na pintuan. Makipot. Amen? Bakit makipot? Maraming ayaw ng Diyos na gagawin mo eh. Di ba? Marami yun. Huwag ka na mamuhay ng sanlibutan. Huwag ka na maglaseng. Huwag ka na magbarkada ng masama. Huwag ka na magbisyo. Dahil Kristiyano ka eh. Hiwalay ka eh. Tinawag ka mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag. You are sanctified. Ibig sabihin, iniwalay ka ng Diyos. Huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Diba? Sabi ng Panginoon, huwag daw natin gayahin ang mga baboy. Huwag natin gayahin daw. Pati aso, huwag na natin gayahin. Yung mga baboy, niliguan mo, after maligo, naglupasay ulit doon sa putik. Baboy kasi. Binababoy yung kaya sarili. Sabi ng Panginoon, huwag kayong katulad ng baboy. Huwag yung babuyin ang buhay nyo dahil tinawag ka maging banal. Maging matuwid. Huwag daw natin gayahin ng aso. Isa sa Biblia, nandiyan sa Bible, kung may time tayo, basahin natin. Revelation chapter 22. Isa sa mga hindi nakapasok sa langit ay mga aso raw. Mga aso. Umaya, pakihanap yan. Isa sa mga hindi nakapasok sa langit ay manggagaway, mamamatay tao, mga ngalunya, at mga aso.
Aso raw. Ang tinutukoy na aso, ibig sabihin, mga tao na katulad ng aso. Yung aso kasi, pag sumuka yan, iwanan ng suka. Maya-maya, babalikan yun, kakainin niya uli. Malinaw ba, ilamahal? Hindi nakapasok sa langit kasi dati ng buhay na kanya nang isinuka, binabalikan. Minamahal, nandito ka na sa katotohanan, huwag kang padaya sa demonyo. Pinagpala ka na, tagalangit ka na. Ingatan mo, mahalin mo ang kaligtasan mo. Hawakan mo. Because the rapture will take place anytime now. Anong kanina yung mas mabuti pa mag-asawa kaysa magsunog? 1 Corinthians chapter 7 verse 9. Kindly read. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 7, ang talata po ay 9. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga ningas ang pita. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Ayan, 7, 9. Sabi dyan. But if any cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Sabi sa English. Mas mabuti para mag-asawa kisa sa English to burn. Ibig sabihin, magningas ang pita. Tama yun. Kung hindi nila kaya magtiis, mag-asawa sila. Dahil hindi ka taga-sanlibutan, Kristiyano ka. Amen? Kung member ka, instrumentalist ka, ginagamit ka dito, humiwalay ka sa gawain na makasanlibutan. Dahil yung ginagawa mo nito, banal na katungkulan. Hindi lang one member, hindi lang instrumentalist. Kahit lahat ng Kristiyano, humiwalay ka sa kasalanan. Alino na binasa natin, the wages of sin is death. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Mawawala ka sa espiritual, mamamatay ang ningas ng Espiritu Santo sa puso mo pag nabubuhay ka sa kasalanan. Kaya anak ng Diyos, humiwalay ka sa kasalanan. Habang nabubuhay ka, mayroon ka pag-asa. Kasi ang malapit, napakabait. Lahat gusto niya manumbalik at magsisi. Huwag ka nang babalik sa dati mong buhay. Pagsisihan mo na yan. Kalimutan mo na yan. Kabuhayan mo. Bakit? Binigyan ka ng chance ng Diyos para maglingkod, para sundin ang kanyang kalooban. Revelation. Yung mga aso raw, hindi nakapasok sa langit. Kita niyo. Bago yan, pakibasa. John chapter 15, verse 33. Revelation. For without, sa 4:10, blessed are they that do His commandments. Sabi niya, mapala daw sila naghuhugas ng kanilang damit. 22:14. Blessed are they that do His commandments. Sila ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. At makapasok sa bayan sa magitan ng mga pintuan. Pakibasa yun. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 14. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Pakibasa isa. John chapter 15, verse 33. 16:33. Pakibilis. Dito po sa aklat ng 1 Kapitulo po 16, versikulo po 32.
narito, ang oras ay dumarating. Oo, dumarating na kayo'y mga ngalat at ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili. At ako'y iiwan ninyong mag-isa at gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Amen. 16:33, mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian. Manak ng Diyos, huwag mo expect na wala kang problema sa mundo. Sa sanglibutan, mayroon tayong kapighatian. Mga Kristiyano kasi malungkot pag mayroong mga problema sa mundo. Wala tayo sa langit, nasa mundo tayo. Maraming kapighatian dito. Pero sabi ng Panginoon, laksan mo ang iyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Palakpakan natin, mga po. Marami malungkot. Dahil marami rin problema. Totoo yan sa Biblia. Maraming kabigatian sa mundo. Pero sabi ng Panginoon, laksan mo ang iyong loob. Dinaig ko na. Ibig sabihin, kahit maraming problema dito, pag nananampalataya ka, kaya yan hawiin ng Diyos para sa iyo. I have overcome the world. Be of good cheer, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon. Maraming kabigatan dito, laksan mo ang loob mo, sabi ng Panginoon, dinaig ko na ang sanlibutan. Dinaig, matatalo mo lahat if you believe the gospel of Jesus Christ. Amen? Mga bagay na kailangan mo para mabuhay sa mundo, material lahat, kaya yan ibigay ng Diyos sa'yo. Gawin mo lang ang kanyang kalooban. Amen? Ano sabi dyan? Revelation 22 kanina. Sapagkat yung mga nasa labas, 22:15, na nga sa labas ang mga aso. Gawin daw natin sa 4:10, mapalad yung sumusunod sa kanya mga utos para meron silang karapatan sa puno ng buhay. Punong kahoy ng buhay. At makapasok sa bayan sa magitan ng pintuan. Mapalad yung mga nangaguhugas ng kanilang damit. Parang ang layo. Sa English, blessed are those who keep His commandments. Sa kanyang mga utos. Sa bagay, isa sa mga utos ng Diyos, malinis ka, maging matuwid ka. Amen? Pwede siguro yan. Naghuhugas ng damit. Mapalad yung mga nanghuhugas ng damit. Anong damit tinutukoy? Damit ng katuwiran. Dapat maputi yung damit mo, matuwid. Amen? Hindi naman literal na damit na puti. Hindi lang ibig sabihin. May malalim na ibig sabihin ng maputing damit sa Biblia. Ibig sabihin, damit ng katuwiran. Dahil dapat matuwid ang iyong puso, matuwid ang iyong buhay. Yun ang maputing damit sa Biblia. Upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. At makapasok sa bayan sa magitan ng mga pintuan. Anong bayan tinutukoy? Ang banal na bayan, ang bagong Jerusalem. Ang makakapasok lamang doon, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Sino hindi nakapasok? Verse 15. Sino hindi nakapasok sa banal na bayan? Nasa labas ang mga aso. Aso. Hindi po yung hayop na aso, minamahal. Hindi po yung tinutukoy. Sabihin, mga tao na isinuka na, binago na, binalikan ang buhay. Yun ang meaning. Ang dumi ng kanyang iniwanan, binalikan. Yan ibig sabihin ng aso. Bumabalik sa dating buhay. And that is one of the effective weapons of Satan. Yan ang isa sa mga epektibong sandata ng demonyo sa anak ng Diyos. Ibabalik ka sa dati mong buhay. Kaya dapat marunong kang magpigil. Marunong kang tumanggi. Amen? Diba siya, praise the Lord? Nasa labas ang mga aso, ang mga manggagaway. At ang mga mapakiapid. Nakakatakot. Mapakiapid.
Minsan may nangyayari din kasalanan kasi sa Diyos. Nangyayari naman yan sa Biblia, paano ni Pablo. Pero ang sinasabi ni Pablo, iwanan mo na yan. Kung nagkasala ka, magbago ka na, huwag mo nang balikan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hindi ang Diyos pag nagkasala ka, putol ka na. No. He will give you another chance. Ganon sa Diyos. Pero pag nabubuhay ka sa kasalanan, nakakatakot yan. Pero kung natukso ka lang, magsisi ka. Walang problema yan. Magpatuloy ka mali. Ang Diyos mo, mapagpatawad na Diyos. At ang mga mamamatay tao, at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, hindi nakapasok sa langit. Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, hindi nakapasok sa langit. Kayo manonood dyan sa mga bahay, dapat ang Diyos mo, hindi nakikita si Jesus Christ, Espiritu. Hindi po Diyos-Diyusan, hindi Santo Niño, hindi San Roque, hindi Santa Ines, hindi Santo Quiapo. Ang Diyos mo, Espiritu, buhay. Sambahin mo sa Espiritu at katotohanan. Amen? Nasa Paiso! Yung mga mapuputi, mga itim, mga sinasamba ninyo, hindi po yan Diyos. Ang dami maniluluhuran, mga kung sino-sino pinaluluhuran. Santa Mesa, Santo Quiapo, Santa Cruz. Ang dami mga Diyos-Diyosan. Sa Biblia, there's only but one God. Isa lang ang Diyos. Jesus Christ is His name. Yan lang ang sasambahin mo. Wala nang iba. Sa huling panahon, ang Antikristo ay gusto rin sambahin siya ng mga tao. The Antichrist wants Him to be worshipped by all the world. Gusto siya sambahin. Anong gagawin niya para sambahin siya ng mga tao? Sa Biblia kasi, pag sinabing sinamba, sinunod mo. Kung sino ang sinusunod mo, yun ang sinasamba mo. Kung sino ang sinasamba mo, yan ang sinusunod mo. So sa huling araw, Antikristo ay pasusundin lahat ng tao. Pag hindi ka magpatatak, you cannot buy anymore, you cannot sell, you cannot travel anymore. Anak ng Diyos, layuan mo yan. Isa lang ang susundin mo, ang Diyos na may-hari ng langit at lupa. Kahit na magutom ka, huwag mo magpalit. Bakit? Tagalangit ka, tagapagmana, nabuhay, nawayaga. Huwag mo magpalit ang kaligtasan mo sa mga bagay na pansamantala sa mundo. Susubukin lahat ng tao sa huling panahon. Susubukin sino ang totoong maglilingkod. Susubukin material na bagay, ipagpalit mo. No way! Kahit ano mangyari, Jesus Christ ang susundin mo. Huwag kang luluhod sa anuman pakana ng kaaway in the end time. Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Malalim sa Biblia pag sinabing sumasamba sa Diyos-Diyusan. Pag sinabing sumasamba sa Diyos-Diyusan, akala natin yung lumuhod lamang sa mga imahe. Hindi lamang po yun. Sa Biblia, anumang bagay na mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, ang tawag diyan sa Biblia, Diyos-Diyusan. Ano ba? Mahalaga sa iyo yung kinabukasan mo kaysa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung kinabukasan mo, Diyos-Diyusan mo yan. Hindi ako may sabi yan sa Biblia. Yung pera mo, mas mahalaga sa iyo kaysa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Hindi ang Diyos mo, pera. Yan po ang sa Biblia. Kung ang trabaho mo, mas mahal mo kaysa sa Diyos, nilalabag mo ang kalooban ng Diyos dahil lamang sa trabaho mo. Ang trabaho mo, yun ang Diyos mo. Hindi ako may sabi niyan. Next time, babasahin natin, nasa Biblia. In our time, anything that is more valuable to you than following the Lord, then that will be your God. Ano mang bagay na mas mahalaga ka sa iyo. Pamilya mo, mas mahalaga sa iyo kaysa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos mo, pamilya mo. Ano mang bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, yun ang Diyos mo. Ganyan sa Biblia. Kaya anak ng Diyos, you are warned. Kung maglingkod ka, sundin mo higit sa lahat ang ating mahal na Jesus. Higit sa trabaho, higit sa material, higit sa pamilya, higit sa kinabukasan. Follow the will of God no matter what. Kaya na mangyari, gawin mo.
Dahil hindi ka tagalupa, tagalangit ka sa piling ka ng ating mahal na Panginoon. We have a lot of trial and suffering. Napakaraming pagsubok ng mga Kristiyano. Malinaw sa Biblia. Lalo na sa huling panahon. Maraming tayong pagsubok. Pero magtatagumpay hanggang sa wakas. Sila lang ang maliligtas. Those who endure unto the end, the same shall be saved. Nagpala kayo dahil kayo'y nagtitiis. Marami nangyayari sa mundo ngayon, pero kayo hindi bumibitaw. Tuloy-tuloy kayo. Hallelujah. Hallelujah. Marami tagusing iba sa inyo na wala ng trabaho. Marami nagpapakounsel sa amin, umiiyak, wala na silang trabaho. Pero sabi nila, kahit ano mangyari, sa Diyos kami, siyang susundin namin. Pinagpala ka, ikaw ang tunay na pinagpala. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ganyan ang ating mga pastor. Bilabing mama, dahil ganyan sila. Ganyan pinakita sa amin na paglilingkod. May ilaw, wala. May tubig, wala. May pagkain, wala. May bahay, wala. Nagpupuri araw at gabi sa ating mga Panginoon. In fact, they sacrificed their body. Kahit ang katawan nila, inihain ng Diyos sa Diyos na buhay. Hindi alintana ang pagod sa katawan, ating beloved parents of the Lord, para namang iparating sa mga tao ang ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah. Ay ganyan ang pinakita ng pag-ibig. Ganyan ang ating mahal na Panginoon. Hindi alintana ang krus doon sa Kalbaryo. Hindi alintana ang kamatayan ng mga sugat, ang mga pangalipusan ng mga tao. Hindi tinignan. Ang tinignan, ikaw, tayo, para tayo ay maligtas at magmana ng buhay na wala ka. Kaya pinagpala kayo. Huwag niyo sasayangin ang kaligtasan na binigay sa inyo. Lumalaban ka dapat sa mga kasalanan sa tukso. Sarili labanan mo. Palagaan mo ang binigay sa iyo. Hindi basta-basta ang tugaw na nabuhos. Hindi basta-basta ang hirap natin mga magulang sa mga Pinoon. Araw at gabi, umiyak para tayo ay maging karapat-dapat kakasama sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palagaan mo yan. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon. The Savior, our Jesus, is waiting to enter to your heart. Hinihintay ka ng tagapagligtas. Lumapit ka. Gusto mo ng pagpapala, nasa Kanya lahat. Kagalingan ng karamdaman, nasa Kanya. Kaligayahan, kaligtasan, nasa ating mahal na Panginoon. As we sing this song, hallelujah, mga baguhan, lumapit kayo. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang sa inyong tagapagligtas. Yes, sir. When my world is full of sorrow, you're the peace in my tomorrow. For I know that you'll be there. You are my song when my melody is ended. Puri tayo na mahal habang tayo. We're inviting everyone When I to worship our dear Jesus once again.
You are the one who gives my life a reason, someone to believe in. You help me carry on. Jesus, what a Savior you are. Savior you are. Jesus, what a Savior you are. Jesus, what a Savior you are. Savior you are. Jesus, what a Savior you are. You are my rock when in need of refuge. And reaching out when I stumble and I fall. You are my all in every time. Lumapit kayo sa malapinon. Ang tunay ng kaibigan na nagmamahal sa inyo. Come, Father Jesus. Every time I call, Jesus, what a Savior you are. Savior you are. Jesus, what a Savior you are. Jesus, what a Savior you are. Savior you are. Jesus, what a Savior you are. You are my rock when in need of this. Magsisisi tayo na mahal sa ating mga pagkukulang, pagkakasala. Yes, Lord, forgive us. Forgive our iniquities, Lord. Sa nang dalawang mga pastor. Just please in your eyes. Forgive us, and Lord, in Jesus' name. Hallelujah. You are my all in every time and season. You are all I ever needed. Every time I call, Jesus, what a Savior Jesus. you are. Hallelujah, hallelujah. Savior you are. Jesus, what a Savior you are. Jesus, what a Savior you are. Savior Thank you, Lord. Jesus, what a Lord Jesus. Yes, Gave up hallelujah. your life, gave me everything, and forevermore I'm devoted to you, and that's why I sing my praise to you. Jesus, what a Savior you are. Savior you are. Jesus, what a Savior Jesus. I love you, my Jesus. you are. Jesus, what a Savior Jesus, Savior. Hallelujah. Hallelujah, Pastor. you are. Jesus, what a Savior
Jesus, what a Savior. Palakpakan natin ating malapay na. Bigay natin ang pinakamataas. Pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, ang ating malapay na Jesus. Buhos ng kanyang dugo sa krus para tayo ay mapatawad, para tayo ay pagpalain, para tayo ay ligtas. Jesus, our Savior. Bago tayo dumako sa ating Holy Supper, tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Yung mga baguhan ay ngayon lang nakadalo, hindi pa kayo nabautismohan, hindi pa kayo pwede sumali sa banal na punan nating gagawin ngayon. Yung tinapay na yan ating kakainin ay simbolo ng katawan ng ating malapit na Jesus na nawasak dahil sa atin. At yung katas ng uba, simbolo ng dugo ng ating malapit na Jesus na nabuhos doon sa krus. Dahil sa sakripisyo na yan, pinagpala ka, pinatawad ka, niligtas ka ng ating mahal na Panginoon. Mga hindi pa nabautismohan, hindi pa kayo pwede sumali. Pero kung kayo yung mga ngako magbabautismo katapos ng gawain, pwede pa kayo kumain ng tinapay at uminom ng katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. 1 Corinto 11:24, ano po sabi? And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Sabi ng Panginoon, ngayon pinagtipik ang tinapay, sabi niya, ito ang aking katawan na nawasak dahil sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At pagkatapos nito, kanyang kinuha ang saro. Pagkatapos siya uminom, sinabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo nito, inumin ninyo bilang pag-alala sa akin. Mamaya, inumin po natin yan. Mamaya kayo natin tinapay. Anong purpose? Bakit tayo kumakain ng tinapay at umiinom ng katas ng ubas? Yung tinapay, simbolo ng katawan ng ating mahal na Jesus na nasira, nawasak, sinugatan ng dahil sa atin lahat. Kaya natin ginagawa to para maalala natin yung sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yung kamatayan, yung paghahampas, yung sugat, tiniis niya para ikaw ay gumaling. Hallelujah. Para gumaling ka sa sakit. Kaya kung may sakit ka, sumampalataya ka, 2,000 taon, tinubos ka na sa iyong karamdaman. Pinagaling ka na 2,000 years ago when our Jesus Christ died. By His stripes, we are healed. Sa magitan ng kanyang mga latay, tayo pinagaling. Yung may sakit,
Lahat sa kaya pagalingin. Kahit anong klaseng sakit, kaya dahil sa sugat ng ating malapit. Yan ang meaning bakit kinakain natin tinapay, para maalala mo yung ginawa niya para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. At ang pagkatas ng ubas, simbolo ng dugo na pinabig sabihin, pinatawad ka na. Kahit anong klaseng kasalanan mo, kaya yan patawarin ng Diyos. Hallelujah! Kung mayroon ka mang ginagawang kasalanan ngayon, hindi ka dapat malungkot, hindi ka natulan ng Diyos. Magsisi ka, kaya ka patawarin ng malapit. Bumalik ka sa pagsunod sa kanyang kalooban. Then otherwise, Jesus will forgive you. He remembers, sabi ng Biblia, there is Jesus, remembers that we are dust. Tayo alikabok lamang. We are human, we are fragile. Alam niya na minsan nagkakamali ka, pero ang mahalaga sa iyo, sa Kanya, yung bumabalik ka at nangangako ka, nasusunod ka na, patatawarin ka. Ngayon din, kaya ka patawarin ang ating mahal na Panginoon. That is the meaning of the eating and the drinking of the blood of Jesus Christ. There is Jesus is reminding every one of us na pinagpala ka dahil sa kanyang sakripisyo, lahat ng bagay kaya ibigay sa iyo. Hallelujah. Verse 26, ano sabi diyan? Habang inyong kinakain ng tinapay at ininom ninyo ang saro, uminom kayo sa saro, inyong pinapakita ang kamatayan na malapit hanggang sa kanyang pagbabalik. Inaalala natin kaya kamatayan dahil sa kanyang kamatayan, nandito ka. Pinagpala ka. Hallelujah. Kasi sabi ng Biblia, ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pagsisihan natin, sumampalataya tayo sa kanyang kaya gawin. Kung mayroon kang kasalanan, pagsisihan mo, kaya yan linisin. Ngayon na, sabi mo, Lord, ayaw ko na ng buhay makasalanan. Gusto ko ngayon na magbago at sumunod sa kalooban. Yan ay ibig sabihin ng mahal na Panginoon. Kung hindi ka nagsisisi, you will be guilty of the body and the blood of Jesus Christ. Pag hindi mo pinagsisihan, hindi ka lumalit sa kasalanan, ibig sabihin, hindi mo pinalagahan yung kanyang ginawa para sa iyo. Yan ang meaning. Kaya saligsigin ng tao kaya sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng katas ng ubas. Dahil pag kumain tayo at uminom na hindi tayo nagsisisi, nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Manalangin muna tayo na mahal bago natin kainin ang tinapay, the simbolo ng katawan ng ating mahal na Jesus. Hallelujah. Habang ating mga awit pakiridi, tinapay ng buhay, awitin natin, maya-maya. The body that was broken, yung katawan na yan, na nawasak, nasugatan, para ikaw ay gagaling. Patawarin mo kami, walang Panginoon. Minsan, hindi namin pinalagahan ang pagsunod sa walang kalooban. Forgive us, O Lord. Linisan mo kami sa lahat ng kalikuan. Gawin mo kami kagaya sa iyo. So nagdalangin namin, mga pastor. Forgive our iniquities, our sins, O Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hawakan natin ang tinapay, simbolo ng katawan na naghirap. Katawan na sinukatan para ikaw ay gagaling. Kainin natin ang tinapay, simbolo ng katawan na nawasak ng ating malapit.
Hawakan natin ang saro ng katas ng ubas, simbolo ng dugo. Dugo na napakabanal na nabuhos doon sa krus. Para sa iyo, para sa atin, para nilinis tayo, maging banal. Sabi namin noon, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Inamanin niyo ito bilang pag-alala. Sa hinabi natin. Hallelujah! 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 Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong Ganun na ligaya sa'yo! Hallelujah! In the name of Jesus! Hallelujah! ang sarong ito, iyong inumin, ang bagong tipan sa atin. Yan ang tungkong tumigil
para sa ating kaligtasan. Palagpagan natin ating malabilis. Purihin natin ang Diyos na buhay! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Pinagpala tayo ng lubusan. Salamat sa mga panalangin nating mga pastor, beloved Mama Dear, beloved Almeida family, Honorable Almeida family. Salamat na sila instrumento ng Diyos para sa atin. Pinagpala tayo. You are so blessed, Dr. Jesus. Salamat sa mga sakripisyo. Nandito tayo. Pinagpala! Hallelujah! Tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Salamat sa man of God, ating mga pastor, kalang pamilya. Pagpalain sila ng lubusan ng ating mga God bless you so much, ating mga pastor, Lord Mama Dear, beloved children, grandchildren. God bless you so much. Thank you. Thank you. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat na ginamit kayo ng Diyos para maraming tao katulad namin ang magmana na buhay na walang hanggan! Huwag na, hindi natin dapat sayangin. Hindi basta-basta ng mga luha ang iniluha nating mga pastor. Araw at gabi, para makarating ka dito, huwag mo sayangin! Hallelujah! Palaganin niyo ang kaligtasan na tinanggap ninyo. Meron mga baguhan. Bago tayo manalangin, mga baguhan, tanggapin niyo natin malapit ni Jesus. Kung mayroon, kung wala, manalangin na tayo sa lahat ng kailangan. Buhay ang ating malapit, makapangyarihan. Walang posible sa Kanya. Kahit anong klaseng sakit, kayang pagalingin. Kahit anong klaseng problema, kaya lutasin. Sumampalataya ka. Believe. Believe the power of Jesus Christ. Hallelujah, Pastor! Kung may sakit kayo, ngayon din gagaling ka. Hindi bukas, ngayon din kaya ka pagalingin. Believe! Ilagay yung kamay sa ulo. Lahat na may sakit. Ngayon din gagaling kayo. Hindi bukas, ngayon din. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Ilagay ang kamay sa ulo, yung isang kamay sa parte ng katawan ng sakit. Kung wala kayong sakit, itaas ang dalawang kamay. Kahit anong klaseng problema, kaya lutasin ng ating malapit ni Jesus. Sumampalataya po kayo. Huwag kayong alinlangan. Ngayon na, sumampalataya ka. Ngayon din, lulutasin ng Diyos ang problema mo. Hallelujah! Praise the Lord! Opo, dakilang Ama sa langit sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal at tagapagligtas. Walang iba ang aming pinakamahal na pinisuso ng dalangin ng man of God. Aming mga pastor, the end time, prophet of loving God. Pagaling niyo lahat na may sakit sa hapong ito. Ano man kanilang sakit, cancer, leukemia, diabetes, COVID. Pagalingin mo sila. Walang posible sa iyo. Sa mga latay, magaling na kami. In Jesus' name, receive the healing right now. In Jesus' name. Mga problema, lutasin mo malapinon. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name.
daming sinasaway, lahat ng kaaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, TB, nag-COVID, lumayas ka, and then, in Jesus' name, hallelujah, sickness, cast out, be thrown into the sea, in Jesus' name, be healed, in Jesus' name, problem be solved, in the name of Jesus, problem be solved, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, be blessed in Jesus' name, be blessed in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Magpasalamat tayo. Magaling na kayo, pinagpala kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabi ka tayo, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Makaupo muna kayo sandali, na mahal, bago sa ating announcement. Meron mo tayong special offering. Napakarami po nating gastusan dito, minamahal. Sabi ng Biblia, it is more blessed to give than to receive. Ang dami po nagbibigay dito. So, nagdahil mga pastor, dati-rati, mga lumang sasakyan, mga bulok sasakyan nila. Bigay sila ng bigay dito sa gawain, tulong sila ng tulong. Ngayon po, nakita man sasakyan nila, puro mga bago na. Palakpakan natin, malapay no. Amen? Mayroong kapatiran tayo sa ibang bansa. Tumulong sa dito dahil dati, pinapaayos natin fasting house. Iyan, bulok yan dati. Nagpadala sa dito ng pera. Matagal na sa ibang bansa, hindi siya nakakapasa ng examination para ma-promote sa trabaho. Nung nagbigay sa dito, bigla siya nakapasa. Ang taas na kanyang posisyon. Tama ba? Ilang taon na siya hindi nakakapasa. Pero sabi ko sa unang dahilan, Pastor, tumulong ka. Ang Diyos ang magpapala sa'yo. Padala sa dito. Mahal, tulong sa dito sa gawain. Sa fasting house, sa tapos yan, maraming tumutulong. Nakapasa siya sa exam. Sabi niya, himala, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen? Kaya huwag tayong manghinayang sa mga material na bagay. Ang kapalit yan, higit pa sa material. Spiritual and material. What you have given to the Lord will be given back to you 1,000 times over. Hindi sapat ang lalagyan na ibabalik sa'yo. Ganun ang Diyos. Basta ano ka ng walang pag-alinlangan, buong-buong puso mo, tumulong ka sa gawain, magkaloob ka na mahal. Kahit anong klaseng problema mo, magugulat ka, lulutasin ang naman na Pinoon. Dahil mayroon kang pananampalataya. Pag hindi ka nagbigay, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kung nagbigay ka, ibig sabihin, nanampalataya ka. Pag nanampalataya ka, ikilos ang mahal na Panginoon sa buhay mo. Amen? Hindi naman yung pilitan ating special offering. Dahil marami po tayong inayos. Yung ano lang natin yan, yung instrumentalist area, napakaliit po, kaya dinadagdagan natin. Yan pa lang, magkano nagastos natin yan? 10,000 na. Yan pa lang ha. 10,000 pesos na agad yan. Dito kahit mangutang kami, basta lang para sa gawain ng mga Pinoy, ginagawa namin. Pero ang Diyos nagpo-provide sa ating mga kailangan. You will be an instrument of the power of God. Minamahal, if you are an instrument, then God will flow through you His blessing. Eh huwag kayong mag-alinlangin na mahal. Sekreto ng pagpapalang material is giving to the Lord. Ayan. Baka bibili pa tayo ng isang air condition dyan. Kaya, minamahal, tumulong kayo sa ating mga kapatiran, sa ating mga lahat na nakikinig. Kung mayroon kayong kapasidad, do it. Maliit o malaki, basta sinamahan mo ng pag-ibig sa gawain, pag-ibig sa Diyos at panampalataya kanyang salita, maliit o malaki, yan po yung honor at ibabalik, babasbasayan ng ating Diyos na buhay. Ibabalik sa iyo na maraming beses. Amen? Kaya mayroon po tayong dyan offering cloth umiikot. Mayroon kayong mga extra blessing maging sa ating mga webcast viewers. Ang dami po natin kailangan, minamahal. Napakadami po natin kailangan. Pero, pag tayo may panampalataya, lahat po yan, pupunuan ng ating Panginoon. Tulungan natin. Habang tinutulungan mo ang gawain ng Panginoon, tinutulungan mo yung sarili. Dahil ang pagbibigay,
ay susi ng pagtanggap ng maraming pagpapala. Proven yan, minamahal. Subok na subok. Purihan na po. Panalangin natin, beloved elder, Brother Jaime. Di ba, Brother Jaime, nandiyan ba? Wala? Brother Jaime? Wala, ako na lang, manalangin. Malapin ni Jesus, unang tayo mga pastor. Pagpalain natin ang bibigay sa hapong ito. Ibalik mo sa kanila, hindi lamang 10,000 beses ay kailangan pagkaloob para sa iyong gawain sa hapong ito. Para ang maayos lahat ang kailangan sa iyong gawain. Hindi po gawain ito ng tao, gawain ito ng Diyos na buhay. Mahal na po ni Jesus, iyong gawain ito. Ibalik mo na maraming beses lahat na magkakaloob sa hapong ito. Mga hindi man kaloob, pagpalain niyo rin sila para sa susunod na gawain, sila maging kabahagi para sa iyong gawain. Bless us, O Lord God, we pray. So nang dahil mga pastor, in Jesus' name, in the name of dearest Jesus, Amen and Amen and Amen. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Pulling before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a thankful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless you, minamahal. Magpalain po kayo ng lubusan, Ate Malapin Jesus, mga hindi nagsasawa, magkaloob. Huwag kayo magsawa sa Biblia, huwag kayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon, kayo ay mag-aani. Purihan natin mga Pinoon, tuloy-tuloy pa ating panambahan. Tuwing linggo, dito po tayo alas 9, tuwing Merkules,
alauna ng hapon ang umpisa natin. Then, tuwing Biyernes, alas 10 ng gabi, ating overnight prayer. Then, ating gawain sa San Ildefonso, Bulacan, tuwing Martes, alauna ng hapon, tuwing Linggo, alas 10 ng umaga. Pwede naman Pinoon, huwag po yung mabsin na mahal. We are in the very, very critical situation. Masyado na po mapanganib ang mundo. Gusto na po maghari ng Antichrist. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo dahil malapit na po ang ating tagumpay. Amen? Kaya kung wala mabigat na dahilan, huwag kayo umabsent. Kung wala mabigat na dahilan, huwag kayo umabsent. Dahil babalik ang malapit ni Jesus during fellowship. Habang nagsasamba tayo, dun sa babalik. Malinaw sa banal na kasulatan. Kaya, pag wala ka sa gawain, bumalik wala pa noon, malaki ang posibilidad na hindi ka makasama. Pero pag nandito ka, walang alinlangan, kasama ka. Dahil dito tayo nililinis ng dugo ng ating malapay noon. Amen? God bless you, minamahal. Pagpalain kay lubusan ating malapay noon. At kung wala na tayong announcement, dumako na tayo sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Remigio Herrera, tawagan po natin. Tumayo na po tayo sa ating closing prayer. Purihin natin malapay noon. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved OP. Tayo sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Sa unat dalangin, aming beloved Pastor Luis Estrada Almeida. Maraming salamat po, mahal Pinoon, sa gitong araw na ito, pinagkaloob niyo po sa bawat sa amin tinipon, pinagsama-sama upang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, mahal Pinoon, sa paglabay at paglangis po sa bawat ito ng balagawain, natapos namin sa araw na ito, simula sa aming papuring awitin, sa mga buhay na patotoo namin napakinggan, naway nagsilbing kalakasan na aming panampalataya sa iyo, maging sa patuloy na kakalap sa ibang lagawain, at ganoon din sa banal at matamis sa presyesya ang patuloy mo binubuhos sa about sa amin, at ganoon din malapit sa banal hapon na napagsalasaluhan sa po ito. Maraming salamat malapit noon. Higit namin pinasalamatan malapit ng Ebanghelyo ng kaligtasan napag-aralan namin sa po ito, naway naging karagdagang kaalaman namin sa patuloy na paglingkod sa iyo hanggang sa muling pagbabalik. At dalangin namin lang sa amin pasamantalang paghahalay para tingin mo kung maligtas, mapayapa sa aming mga tahanan dyan. Dakila mong pag-ibig, maging sa may mga sasakyan, patuloy itong pag-ingatan mga Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa matamis at makaparehang pangalan Jesus. Amen, amen. Sino po na nawawala ng wallet?